And good morning po mga kababayan, at muling nagbabalik ang TV Panday ngayong araw. At ngayong araw naman ay tulad pa rin ng dati, mag-aasintada pa rin tayo ng hollow blocks ngayong araw. Ayan mga kababayan, at maraming salamat sa inyong lahat sa panunood. Ayan sa mga kababayan natin dyan, at good morning at magandang araw po. At may ano lang po ako mga kababayan, kunting explain po sa doon sa may nagsabi na mababaw daw yung pagkabaw natin ng hollow blocks. Ayan, at explain ko sa inyo mga kababayan para maunawaan din ng ating mga kababayan kung sakali kayo naman yung magpapatayo ng bahay. Ayan. Po mga kababayan, ang nangyayari po dito sa ating CHB, ayan, kasi dito pahaba po ito mga kababayan. Bali yung wall footing natin, yung buhos natin sa ating wall footing is nasa 20 cm o katumbas ng isang hollow blocks bago po tayo nagpatong ng hollow blocks mga kababayan, kasi yung hukay natin is nasa 40 cm po yung hukay natin, at yung buhos natin is 20 cm bago tayo nagpatong ng hollow blocks. At hindi na ako naglagay ng tie beam, wall footing na lang po mga kababayan, kasi nga sabi ko magaan lang po ang bahay na ito at hindi masyadong mabigat, kasi half lang po ito mga kababayan. Kaya para makatipid po ako sa materialis, yun lang po yung ginagawa ko. Alam ko naman po na magiging matibay po ito. 100 hindi matibay po ang kalalabasan nito mga kababayan. At dito naman sa parting ito, same din ng dito. At bali dalawang hollow blocks ang nakabaon dito sa may baba, at 20 cm din yung ano natin, yung wall footing, yung buhos natin sa wall footing mga kababayan bago tinatong yung hollow blocks. Saan ko kasi itong mga puno ng niyog, ayan, tulad niyan, malapit na po dyan sa may pader. Iniwasan ko po yan na hindi ko matamaan, kasi nga napakahirap yang tanggalin, kasi malalaki na po yan. Kailangan natin dyan ng ilang araw na paghukay bago natin matanggal yan, at alam nyo naman po na napakatigas ng lupa dito. At ito din, ayan, mga iniwasan ko po yung mga puno na pinutol para hindi matamaan sa ating bahay, kasi mahirap yan pag natamaan natin yan ng asintada. Talagang kukunin natin yan, hindi pwede na hindi tanggalin yan, kasi dumaan yung mga ilang taon ay talagang ano yan, malata yan. Pag nalata yan ay siguradong pag hindi mo tinanggal yan, sira yung magiging bahay mo mga kababayan, kasi napakalalim ng ano yan, malalim po ang tawag noon, yung dulot niya sa malalim po yung nakabaon sa lupa ng niyog na yan. Kaya iniwasan ko po, at tamang-tama lang po ito kalaki, at wala na pong mangyayaring extension dito. Kung mag-extension manggaling ako dyan, ano na lang siguro, yung parang kamalig or bahay kubo, o pwedeng tambayan mga kababayan. Tama na po sa akin tong ganito kalaki na bahay, kasi maliit lang po yung pamilya ko. Ayan, tama na po ito. May 2 kwarto at may CR, may kitchen din. Totally po, ginawan ko po talaga ito ng plano. Ako lang po yung nag-drawing ng plano nito, ng bahay na ito, para may guide ako sa pagli-layout, para hindi ko makalimutan yung mga detalye, bawat detalye ng bahay. Ayan lang po mga kababayan. At sa ating mga kababayan dyan na laging nanonood, lalong-lalo na po sa ating mga, thank you so much po sa inyong panunood. At alam naman ninyo siguro ang sitwasyon sa paggawa ng bahay. Ayan, bali ito, komportable na po ako dito na magiging matibay po ito. Kahit ganito lang po kalit yung mga bakal na ginagamit natin, dahil alam ko pong napakagaan lang po ng aking bahay, napakagaan lang po ng load nito.
Kaya komportable po ako dito sa ginagawa ko. Ayan. Maraming salamat po sa inyong mga gandang comment at sa mga laging nanonood at nag-aabang. Ayan, siguro tulad ng sinabi ko sa may previous vlog na pag naubos na po itong materialis na binili ko, stop na po yung paggagawa ng aking bahay. At may mga ano pa kailangan pa tayong babayaran, may mga ano tayong mga kababayan, kaya ipon-ipon na po ulit para din sa pagbili sa susunod na materialis. Ayan, hindi na po ito na po yung final mga kababayan. Dagdag ko na lang po, ito na po yung final ng aking tahanan at wala na pong magiging extension nito. At ganito po ito siguro habang kami nabubuhay. Ayan, tama na po ito sa akin. Komportable na po ako at saya na po ako sa ganito kaliit lang na bahay. Hindi naman masyado itong, kasi ano to 6 meters by 8 meters. Ayan, bali yung mangyayari sa kwarto, sa isang kwarto, kulang po magiging 10 feet by 10 feet. Kasi yung 3 meters ay hindi umabot yun ng 10 feet, kulang dyan ng konti. Ayan mga kababayan, yun lang po yung magiging kwarto po nito, kalaki. At yung CR naman ay nasa 2 meters by 2 meters yung gagawin ko dito na CR. At yung porch ko, yung magiging ano niya, sukat 2 meters by 3 meters po yung sa may front, kung saan doon natin ilagay yung pintuan natin papasok dito sa bahay. Ayan mga kababayan, at maraming salamat po sa inyo. Ayan kitang kita po. Ayan, yan po yung hollow blocks na unang nakabaon. Ayan, lagpas po siya sa nakabaon pa siya sa ordinary na lupa. Ayan, malalim po yan, nasa 40 cm po yung ano natin, tapos 20 cm yung nagiging buhos natin sa puting. Ayan po, hindi po mababaw po mga kababayan, kasi alam naman natin kasi yung lupa habang tumatagal yan ay nawawala yan, nahihilis, kumbaga nahilis kung sa Bisaya pa. Kailangan natin laliman kunti yung pagkabaon ng ating hollow blocks, yung CHB natin, kasi balang araw baka magiging ano nga ang bahay natin. Mahangir siya mga kababayan, at saka napakahirap na nun pag ganun ang mangyayari. Pero kampante naman ako dito kasi hindi naman masyadong ano ang lupa dito, hindi naman masyadong pababa. Pag may ano tayo at tatambakan natin to dito para magiging level po yung bahay natin. Baka sa susunod pa na mga ilang taon ang dumaan, baka makapagbabili tayo ng panambak at tatambakan natin itong mga palibot ng ating bahay para maganda namang tignan yung magiging bakuran natin dito sa harapan ng bahay mga kababayan. Yun po yung plano, pero matagal pa yun mangyari kasi napakamahal na ngayon ng bilihan ng panambak dito sa amin. Napakamahal po ng binta nila ng kanilang panambak. O din na, kay makuan ka na. Yan lang po mga kababayan, at mag-uumpisa na po kami sa paghahalo kasi tanghali, ano na, malapit na mag alas 8. Yan, masa naman ulit. Yan po yung buhay construction, talagang napakahirap. Sana po sa mga kababayan natin dyan na proud sa amin katulad ko na ganito yung trabaho. Maraming salamat po sa pagiging proud ninyo po sa ginagawa ko. At malaking ano yan, kasi yung construction worker, yung mga nagtatrabaho sa construction ay hindi po biro ang ginagawa araw-araw, kasi napakabigat ng mga trabaho dito sa construction mga kababayan, lalong-lalo na po yung paghahalo. Yan po yung pinaka mabigat na trabaho sa construction, at yung pag-asintada, masakit sa hawak or baywang. Talagang tiis lang po mga kababayan, kasi yan po yung nagiging trabaho natin. At proud po ako na nagiging karpintero at mason, na natuto po ako sa ganitong gawain, kasi hindi naman lahat ng tao na
marunong gumawa nito, at ako hindi ko din masasabi na magaling. Hindi ko po masasabi na ako'y magaling, at masasabi ko lang na may ano ako mga kababayan, may alam ako sa paggawa ng mga bahay at sa structural na tulad nito mga kababayan. May alam po tayo at hindi natin masasabi yan na magaling po ako. Ayan, thank you po so much sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. At ayan, umpisa naman tayo sa paggawa o pagtatrabaho, kasi malapit na po yung maubos ng ating hollow blocks. Pag maubos yan ngayon, tuloy din yung paghuhukay dyan sa hindi pa nahukay natin. Ayan, yun lang yung ginagawa natin. Pag natapos kaming maghukay, sinundan ko ng CHB, sinundan ko pag-pile. Pagkatapos naman ito, hukay naman ulit, para kasi dalawa lang kasi kami. Kaya nga dalawa lang kami, kasi nga wala tayong sapat na pundo para kumuha pa ng iba. Ayan, thank you so much, at yun lang po. At ayan, yung asawa ko yung tumulong din paghahakot ng hollow blocks, kasi doon ang hollow blocks nakalagay, medyo may kalayuan dito sa ginagawa kong pag-asintada. Tumulong din sa paghahakot ng hollow blocks. At yan, salamat din ako sa pari, kasi kahit dalawa kami, tuloy pa din yung trabaho kahit alam namin na napakahirap na. Yung kamay ko puro puro sugat na, puro luto, pero okay lang yan, walang problema po yan. Sanay na po tayo dyan. At ito nung mga kababayan, at umpisa na po kami magtrabaho.
lang ni diha. Dili ka lata. Bawa ni mo ni balata na, flooring na pagkusab. Ugno na. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At natapos ko nang napag-asintadahan ang isang gilid. Ayan. Yan po yung bali natapos ko mga kababayan. At Hi! Hi! nabagong mata si John Reed. Bakit ko mata? Yan. Ito po mga kababayan. At napakalaki po ng kailangan nating panambak dito. Yan o. Yan po yung dawil natin, yung abang natin na kabilya ito. Ito po yung magiging flooring. Kasi paano ko mga kababayan, yung flooring ay lalagyan ko ng kabilya. Lalatagan ko po ng kabilya mga kababayan. Yan, ito po yung maging bintana sa isang kwarto. At hanggang ito po yung guhit. Yan, ginuhitan ko po yan. Ito po yung magiging CR dito mga kababayan, bali sa gitna. Ayan, ito din po yung isang bintana din sa isang kwarto, bali dalawang bintana po dito. Ayan, isa sa likod at isa dito sa may gilid. Ayan, tapos na po nating nasintadahan mga kababayan. Ayan, kanina pa itong mga alauna natapos. Tapos dito nakapag-umpisa na kami dito nakapaghukay. Ayan, pero kulang pa yan sa lalim. Ayan, kulang pa yan kasi hapon na na namin umuwi. At ito na lang po na side, dalawang side na lang po yung kulang. Ayan. At thank you sa mababait na nag-alok sa atin ng tulong mga kababayan na mag-sponsor. Mag-sponsor daw siya sa bahay ko. Ayan, thank you so much. Ayan, at pangalan po ng ating nag-alok sa atin ng tulong mga kababayan na tutulong daw po siya sa mga kulang na bilihin na materyales dito sa bahay ko mga kababayan. Si Ma'am Redemption Sidigi from Wellington, Florida, USA po mga kababayan. Siya po yung kumontak siya kay Sir Paul na handa po daw siyang tumulong sa mga materialis po na hindi ko pa nabili. Sabi niya magbigay daw siya kahit pa unti-unti mga kababayan, pero iniisip ko ng tagal ko po din na pag-isipan kung tatanggapin ba namin, kasi nahiya po ako mga kababayan kasi nga siguro hindi po tayo na siguro ako na sanay mga kababayan kasi malaki pong yan, malaki kasi yung gastusin ng bahay, pero siya yung nag-aalok sa akin at nag-chat kami tungkol sa kanyang pagtulong sa akin mga kababayan. At sana mga kababayan, yan, at maraming salamat talaga Ma'am Redemption Sidiki. Ayan, maraming salamat po sa napakabait po ninyo at sa inyong mabusilak na puso na handang tumulong. Ayan, sana po kasi sabi ko sa kanya, sabi ko kay Ma'am, magsabi lang po ako kung kakailanganin ko yung materialis. Dahil sabi ko din sa kanya na uubusin ko muna tong materialis ko bago po ako siguro bago po ako magsabi po sa kanya kung ano ang kailangan, kasi tagal pa itong materialis na nabili ko. Dati kong nabili na po ito, niipon lang ko doon sa hardware.
At tatapusin ko muna to mga babayan. Kasi ayan na po yung hollow blocks. Ayan, kasi yung in-order kong hollow blocks na, na binayaran ko doon dati is 500 lang, 500 pieces. At simento, yung simento ko siguro kulang yun, pero konti na lang yung kulang nun. At saka siguro kaning hollow block, kung magkulang man siguro ito, konti din. At salamat din po ako sa ating kababayan na nasa Europe, sa Paris. Ayan, kasi ayaw niya magpabanggit ng kanyang pangalan. Tumutulong din yun sa akin mga babayan, at nagpadala siya ng isang load ng balas, pangbayad sa isang load ng balas mga babayan. Bali ang load sa 3K po yung 2,800 po yung isang mini dam na kursan. Ayan, at yon pinadala niya sa akin, pinadala niya na yung kantidad na pira na yon. Dinagdagan ko na lang po para kasi yung isang load kulang po yon, kaya dinagdagan ko po mga babayan para magiging 2 load yung kursan. Maraming salamat talaga sa mga kababayan ko na tumutulong, at sa inyo din, sa inyong mga suporta, sa hindi nyo pag-skip ng ads. Ayan, thank you so much. At sa also kang Sir Paul, sa PB team, sa Madam Yula. Ayan, sa lahat ng PB team, Madam Yula, Peking Bombay, at Peter Paul, PB team Nunoy, at si Mang Ili. Ayan, maraming salamat din kay Mang Ili, na isa po siya sa dahilan mga babayan na nakilala kami at napasama sa Pugong Biyahero. Ayan, maraming salamat talaga, Day. Thank you so much. At sa lahat sa pangunguna ni Sir Paul, unang-una talaga kay Sir Paul at sa Panginoon. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. At ito na po yung bahay mga babayan, kahit hindi pa natapos. Ayan, pag-asintada na. At kung mapalibutan na natin to, ayan, makikita nyo na po yung kung ano ang magiging hitsura ng bahay na ito. Dahil alam ko naman po na marunong kayong kumingin dyan sa nanonood ngayon, nanonood ng video na ito. Ayan, malapit na po itong mabuo. Isang side na lang doon, at dito banda sa may harapan. Ayan, hinukay na namin ngayong hapon. Ayan, hindi pa lang natapos yung pagukay kasi hapon na. Yan ang mga babayan, at yung mga materialis na kulang, yan, dumating na din. Matagal ko na din yung nabili, pero ngayon lang po diniliver. Ngayon lang po sila kasi matagal na kasi yung in-order, tapos naubos siguro yung stock nila, kaya ngayon, kanina pa diniliver dito mga babayan. Ayan, at kulang pa yan, mamaya ko na lang yan pipinturahan. Pipinturahan ko na lang po dyan yung pinagdaanan ng welding, kasi malayo naman dito sa dagat. At lang mga bayan, budget lang po kasi ako, kasi wala nga tayong, sabi ko nga sa mga nakaraan kong vlog, wala tayong sapat na pira. Kaya komportable naman po ako, kasi GI po yan, hindi basta-basta po yung kalawangin. Importante yung pinagdaanan ng welding ay mapagpinturahan natin mga babayan. Ayan lang po, at maraming salamat. At kay Ma'am Redemption Sidigi, ayan, thank you so much po ma'am sa inyong alok na pagtulong. Maraming salamat talaga sa inyo ma'am, sa pagtiwala mo sa akin at sa pagtulong at sa pamilya ko. Ayan, kay John Reed, kasi nagbigay siya ng amount na para daw kay John Reed at saka sa asawa ko. Ayan, binigyan po ni Ma'am Redemption po si Digi, sila John Reed at yung asawa ko mga babayan. Maraming salamat talaga ma'am, hindi ko akalain na may tutulong po sa akin. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat, at ang Panginoon na po ang bahala po sa inyo, dahil ako po ay wala po akong kapasidad na ang sa akin lang yung pagdadasal sa inyo, sa inyong mga kalusugan dyan. Ayan, thank you so much, at maraming salamat, at bye-bye na po mga babayan, at ako po ay uuwi na. Ayan, thank you so much sa inyong panonood.
At sa hindi pag-skip ng ads, at thank you din sa mga new subscriber, at sa hindi pa nakapag-subscribe, please po subscribe my channel PB Team Panday, and pakipindot na din ng notification bell mga babayan para updated po kayo palagi sa mga video nating ginagawa araw-araw dito sa ginagawa kong tahanan. Ayan, thank you so much at bye bye.